Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, Diyos ko, grabe to. Halos mabaliw, Chis Escudero pinalitan ni Lagman, bumaliktad, BP Sara, Karma PBBM. Nako. Yan po, binasa ko lang po yung title mula po kay Banat Kapanig TV. Yan po ang ating bibigyan ng komento at panonoorin po natin ngayon, no? Ayan, pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para update ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. No, ito, yung video pong ito ay patungkol po dito kay Chis Escudero, na kung saan ay medyo nag-iba na po, no, yung kanyang tono. Kasi nung naupo siya, very strong ang kanyang mga statement, pero ngayon po ay nagbago mga kababayan. Ito, panoorin natin. Nakapagtataka na yung ini-issue sa kanya yung confidential funds, yung transfer 120 million from the Office of the President to the Office of the Vice President. Ang nakapagtataka, bakit hindi dawit dito yung Office of the President? Di ba? Doon pa lang eh. Bakit yung VP lang ang inaano nila dyan? Kasi unang-una, hindi naman yan maitatransfer. Ano yun? Tulog si may presidente dyan? Unang-una, hindi yan maitatransfer kung walang approval mula sa Pangulo. So nakapagtataka, kaya nga dito natin nakikita yung sinasabi natin na meron talaga yung gusto nilang operation eliminate or bring down yung VP dahil siya lang talaga ang bukod tanging kinakasuhan or ini-issue dito sa confidential funds. Kasi kung tutuusin, saan ka nakakita ng transfer na, di ba, lahat ng transactions, both parties yan eh, party A, party B, hindi magpupursue, hindi mag-a-advance ang isang transaction kung walang approval from the other party. Common sense naman. So, ganun lang yun. Maaari, nag-usap yan sila. Mr. President, baka pwede mo akong bigyan ng budget pag ganito. Baka sinabi ni President, sige. Pero yun, hindi natin alam ano nangyari. Baka ginawang pain yun or whatever. But, ang main point natin dyan, kasama dyan yung Presidente mismo. To the point na gusto nilang i-impeach, impeach nyo na rin yung presidente. Ganun lang yun. Kaya napaka-irrelevant at hindi konektado. Ngayon, balikan natin itong feature ko kahapon. Ito sa tungkol doon sa bagong liderato. Itong sinabi nitong si idol nilang Dilawan, nitong si Lagman na tumanda na sa pagiging mambabatas, ewan ko anong ginawa nito. And it's always possible that a change in leadership will also enhance the chances of turtle change. But let us wait and see. Nakita ninyo, sabi nila economic economic provisions. At i-amen nila yung economic provisions. Pero galing sa bibig nitong mamang to, charter change. Bitin nyo. So, natin. Enhance the chances of charter change. But, charter change. So, ginagamit lang nila yung pangalan or label na economic provisions, amendment of economic provisions. Pero, ito po, most likely ay charter change in disguise of economic provision. Then mga kababayan, dapat po talaga nating bantayan to, no? Itong chacha na ginagawa nila. Kasi, let's say, ganun nga, economic provision lang yung gagalawin nila. Pero di ba, nagkaroon na po kasi ng lamat, no? Ang Kongreso. Ano po yung sinasabi kong lamat? Yung sa PI, mga kababayan, na hindi po nila ipinaalam, no? Sa taong bayan na mayroon ganyan pala ang purpose ng pagpirmang yan, no? Ng mga ayuda-ayuda na yan. Diba? So may lamat na po kayo wherein gusto nyong itago yung katotohanan at gusto ninyong itago yung gusto nyong mangyari, which is na tsatsa nga.
no? So kailangan bantayan po ng taong bayan kung ano man ang mangyayari dito. Ha? At saka palagay ko hindi rin naman maniniwala ang taong bayan, no? Kung sila lang ang gagawa niyan, 'di ba? Kung PI ang source, 'di ba? Kasi isa pong People's Initiative para palitan, no? Or baguhin ang saligang batas. Pero kung parang minanipulate lang yung mga pagpipirma-pirma, o edi useless din mga kababayan kasi hindi naman alam po ng taong bayan kung ano po yung pinipirma nila. Ha? Yan po yung sinasabi kong lamat, mga kababayan, ng administrasyong ito. Ha? Kasi sa simula pa lang nagsisinungaling na po sila. O, di ba? Kaya hindi malabo mga karibin natin na yan ay disguise lang yung economic provision. At ang disguise lang yan, parang cover page lang. Ngayon, eto ganito kabilis. Tingnan natin ganito kabilis yung pag-iba nung ihip ng hangin. Kasi one day ago, ito yung tingin ng mga political strategists, analysts, dito sa bagong liderato nung Senado. Ito, tingnan nyo one day ago, ganito yung linya. Pero ngayon, iba na. Tingnan natin to. Medyo mahihirapan yung administration na itawid yung kanilang legislative agenda with Senator Francis Escudero around. Mahihirapan umanong makapasa ang ilang mahalagang panukalang batas ng Marcos administration sa Senado sa ilalim ng liderato ni Senator Francis Escudero. Ayon sa political analyst na si Dr. Froilan Calilong, may reservasyon ng bagong Senate President pagdating sa usapin ng pagbabago o pag-amyenda sa konstitusyon. Ang posisyon anya na ito ni SP Escudero ay may implikasyon sa magiging priority measures ng Senado. Pero yung Ba't maminiwi din yun? Ay may implikasyon sa magiging priority measures ng Senado. Maminiwi din. pero yung Ito ay may implikasyon sa magiging priority measures ng Senado. pero yung Oh my gulay. paglalatag ng mismong agenda, medyo may kumpas pa rin yan yung Senate President kung ito ay Okay, so ayon dito sa political analyst, kung bakit niya nasasabi na medyo mabagal o medyo hindi uusad sa bagong liderato ni Escudero yung charter change at yung mga ibang priority bills. Yun yung sabi niya. Bakit niya sinabi yun? Yun yung sinasabi natin na dahil merong mga previous na pahayag itong si Senator Escudero na medyo parang anti-chacha. Actually, hindi naman niya sinabi na verbatim na siya ay anti-chacha, pero parang ganun. So, ang ibig kong sabihin dito, dahil meron siyang mga pahayag na ganun, iniisip ng tao, ng kapwa niyang senador at nitong political analyst na medyo negatibo siya doon sa charter change. Yun ang sabi. So, hindi malayong isipin nila, kaya nga siya binoto for the new seated Senate President. At nakita ninyo, may kaugnayan yung pagtanggal kay Senator Mig Zubiri. Isa dito ay yung nakaaway si Senator Bong Revilla na close ally ni Pangulong Marcos. Diba? Hindi lang yun. Sa maraming mga instances. Yung hindi pag-usad ng RBH 6 na counterpart ng RBH 7, which is yung economic provisions puno daw ng charter change. At saka yung PIDEA leaks. So yan po ay the other day. Pero tignan niyo ang biglang ang pagkabilis-bilis na changes. Okay, yung kumbaga sa ugali ay ang bilis. May mood swings. Ganun kaagad. Ganito, tingnan nyo. Ngayon, ito na. Ipinaliwanag ni Senate President Francis Cheese Escudero na kailangan maipresenta ng mabuti sa publiko ang mga detalye ng isinusulong na economic charter change ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala umano siyang problema sa inirekomendang pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Ngayon walang problema. Basta ipresenta lang sa publiko.
Magkaiba man daw ang pananaw ng Kamara at Senado pagdating sa usapin, hindi anya ito dahilan upang magbangayan ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Dagdag ng Senate Leader, kabilang ito sa mga pag-uusapan nila ni House Speaker Martin Romualdez sa hinaharap. Ba't ngumingiwi? Nakita ninyo? Yung correlations, mag-uusap na sila. Dati, nung sometime in March, nag-usap din si Mig Zubiri at saka si Martin Tamba Romualdez. Pero imagine, March pa lang yun. March. So ito na nga po mga kababayan, ito na po yung sinasabi natin noon pa, no? Nasa administrasyong ito, uso talagang pabago-bago, no? Si PBBM mga kababayan, di ba? Pabago-bago ng mga statement. O si Romualdez, mga karibin natin. I mean, si PBBM pabago-bago ng desisyon, no? At nung mga nakaraang buwan mga kababayan, parang mas nasusunod, 'di ba, si Romualdez. Kaya nag-iiba yung kanilang mga desisyon, 'di ba? Kasi kung ano yung inilalabas na statement ni Romualdez, parang yun ang nasusunod. Diba? Kaya nasasabi ng ating mga kababayan na mukhang mas makapangyarihan pa ang Kongreso kaysa po sa presidente. O eto ngayon mga karibin natin, i-connect po natin, mag-uusap, no? Si Chis Escudero mga kababayan at si Speaker Romualdez. O eto na nga, baka eto nang umpisa ng talagang pagbabago ng kanilang mga desisyon sa buhay. Ba? Kung nung una napaka-strong ng mga statement ni Chis Escudero, Senate President Chis Escudero, patungkol po dito sa Chacha na mahihirapan talaga. Pero abangan po natin, no? Abangan po natin kung anong mangyayari sa pag-uusap between Escudero and Romualdez. Diba? Baka kasi magaya sa presidente natin na nagbabago po ang isip pagdating po kay Romualdez. Kung ano yung sinasabi ng Romualdez, parang yun po ang nagiging desisyon na. So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi patungkol po dito sa video ito? I-comment na lang po sa baba para at lang po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.